in the simplest term possible, simplest explanation possible, Attorney Carranza, gaano kalaki itong magiging desisyon ng appeals chamber ngayong hapon? Decisive siya. Siya yung mag-decision kung tuloy ba yung kaso o hindi. Yun kasing pre-trial chamber proceedings na nauna nung napakinggan na rin na napanood ng mga nanood noon. Pwede naman kasing hindi lang yes or no ang sagot doon. No? Pwedeng ipabago ng pre-trial chamber ang charges, pwede rin ipa-amienda, pwede nilang i-dismiss. No? So maraming options doon. Dito, walang option kundi yes or no. Either the ICC has jurisdiction or the ICC has no jurisdiction. Well, so parang in many ways, Attorney Carranza, no, na magkaiba sila because magkaiba naman yung decision ng jurisdiction at nung confirmation of charges, pero they are very much linked sa isa't isa, no, Attorney? That's true because the trial, if there's going to be a trial, will depend not only on the decision ng pre-trial chamber, kundi ang desisyon na ito na hinihintay galing sa appellate chamber. Kung walang jurisdiction ng isang korte, hindi lang ang ICC, kahit anong korte, kung walang jurisdiction, hindi niya pwedeng ipagpatuloy ang kaso. Yung jurisdiction kasi, iba't iba yung aspeto ng jurisdiction ng mga korte. No? May jurisdiction sa klase ng legal na issue sa harap niya. Mga criminal case, sa criminal court lang halimbawa, pwedeng pag-usapan. Hindi pwede sa civil court. Pwede ring jurisdiction dahil sa tao na involved or korporasyon na involved. No? In this case, may jurisdiction siya over the person because nasa kulungan ng ICC si Rodrigo Duterte. So, iba't ibang aspeto ng jurisdiction. Ang isa pang mahalaga rito sa desisyon na ito, dahil bagong issue ito, hindi pa ito naiakyat sa ICC ever, yung tanong na kapag nag-withdraw o umalis sa tratado ang isang bansa mula sa ICC, may epekto ba ito at ano ang epekto nito sa isang examination, no? And gusto ko yung translation ninyo ng preliminary examination. May epekto ba ito sa preliminary examination? At ano ang epekto dito? So hindi pa yan nadidesisyonan ever ng ICC ang tanong na yan. At itong decision na to will not only affect the Duterte case, posibleng may epekto siya sa iba pang darating na mga kaso walang kinalaman o sa labas ng Duterte case. Although, kailangan din nating malaman na doon sa desisyon ng pre-trial chamber, ito yung inapila ni Duterte, ito yung hinihintay ngayon, no, na apela, sinabi ng pre-trial chamber na kahit sinabi nila na may jurisdiction ang ICC kahit na nag-withdraw na ang Pilipinas, hindi ibig sabihin na ang ganong klaseng desisyon mag-a-apply sa lahat ng katulad na kaso. So, meron din silang ganong qualification. No? And tingin ko, isa yan sa mga dapat bantayan. No? Papayag ba yung appeals chamber na ganon yung desisyon na for now, ito lang muna at dito lang sa kasong ito, malinaw na may jurisdiction pa rin ng ICC. Ako naman, maintindihan ko rin yung reasoning na gano'n. No? Because hindi naman nila pwede sabihin na in future cases without knowing what those future cases will involve.